Nag-iinit ang kanyang pisngi, hindi dahil sa lagnat o pagod, kundi sa matinding sampal ng katotohanan. Kalalabas lang niya sa delivery room. Sariwa pa ang sugat sa katawan, pero mas sariwa at mas masakit ang sugat sa kanyang puso. Narinig niya ang boses ni Marco. Mahina, parang bulong, pero tumago sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Valentina, kailangan nating maghiwalay. Kumirot ang bawat ugat sa kanyang kalamnan. Nagdilim ang paningin niya. Ang mundo, na kanina lang ay puno ng pag-asa, habang yakap ang munting sanggol, ay biglang gumuho sa isang iglap. Hindi niya maintindihan. Bakit? Paano? Anong ibig mong sabihin, Marco? Ang boses niya ay parang basag na salamin. Halos hindi lumabas. Kakalabas lang ng anak natin. Hindi mo ba siya hihintaying magising? Napayuko si Marco, hindi makatingin. Utos ni Mama, Valentina. Hindi ka raw karapat-dapat sa pangalan ng ilustre. Wala kang napatunayan. Hindi pa man natatapos ang kanyang pagkagulat, bumukas ang pinto ng hospital room nang may marahas na puwersa. Pumasok si Mrs. Elena Ilustre, ang kanyang biyenan, na may matigas na mukha at matatalim na tingin, kasama si Sofia ang hipag niya. Anong ginagawa mo pa dyan, Valentina? Mataray na tanong ni Mrs. Elena na parang ang presensya niya ay isang nakakadiri. Tapos na ang pagpapanggap. Lumayas ka na sa pamamahay namin. Hindi ka nabibilang sa pamilya Ilustre. Pero, Mrs. Elena, nagsisimula pa lang si Valentina. Pero pinutol na siya. Walang pero-pero. Hindi ka nagbigay ng mana, ni hindi mo kayang ituloy ang aming negosyo. Isa kang pabigat. Isang wala. Halos isigaw ni Sofia na may nakakainis na ngisi sa labi. Naramdaman ni Valentina ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, mainit na mainit, kasing sakit ng bawat salitang binitawan nila. Paano niya nagawang pagtiwalaan ang mga taong ito? Paano niya nagawang ibigay ang kanyang puso sa isang lalaking walang paninindigan? Hindi siya sumagot. Hindi siya makasagot. Kinuha niya ang munting sanggol, si Baby Leo, na payapa pa ring natutulog, mahigpit na niyakap. Ito na lang ang tanging kayamanan niya. Ito na lang ang tanging dahilan niya para mabuhay. Umalis ka na, Valentina. Huwag mo nang hintaying ipakaladkad ka pa namin, banta ni Mrs. Elena. Sa kabila ng pananakit ng katawan at puso, tumayo si Valentina. Naglakad siya papalabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat segundo, lalo siyang nilalamo ng kirot at galit. Ang labas ng ospital ay sinalubong siya ng malakas na ulan. Ang langit ay umiiyak, kasabay ng kanyang kaluluwa. Walang taxi, walang masasakyan, walang matatakbuhan. Ang mga kalsada ay madilim, parang walang katapusang lagim ang kanyang hinaharap. Biglang bumalik sa isip niya ang araw ng kasal nila ni Marco. Simple lang ang seremonya. Walang garbo, walang marangyang handaan. Pero puno ng pagmamahalan akala niya. Ang mga pangako ni Marco, ang matatamis niyang salita na laging babantayan at poprotektahan siya. Puro kasinungalingan pala. Akala ko, totoo ka. Bulong niya sa hangin habang yakap ng mahigpit si Leo na mahimbing pa ring natutulog. Bigla siyang nadulas. Nabitawan niya ang kanyang bag pero mahigpit pa rin ang kapit niya sa kanyang anak. Napaupo siya sa basang kalsada, ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa kanyang balat, kasabay ng paglamig ng kanyang puso. Tumingala siya sa madilim na langit. Walang bituin, walang buwan. Tanging kidlat ang paminsan-minsang nagbibigay liwanag, kasabay ng tunog ng kulog na nagpapalakas ng kanyang takot. Pero kasabay ng takot ay ang nag-aapoy na galit. Pinunasan niya ang kanyang luha. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding paghihiganti. Hinalikan niya sa noo ang kanyang anak. Pangako anak, hindi tayo magpapatalo. Hindi natin hahayaang saktan tayo muli. Gaganti tayo. Lahat sila, pagbabayaran ng ginawa nila sa atin.
Kinuha niya ang kanyang cellphone na basang-basa na. Pinindot ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang dating executive assistant. "Hello, Valeriana Reyes. Reporting for duty, ma'am." Ang boses na puno ng paggalang ay nagpabalik sa kanyang lakas. "Handa na po kami sa inyong pagbabalik." Tumayo si Valentina, hindi na nanginginig. Ang ulan ay hindi na pakiramdam na malamig, kundi parang naghuhugas ng kanyang mga sugat at nagbibigay lakas. "Sabihin mo sa Phoenix Tech, bumalik na ang Reyna. Simulan na ang lahat ng plano. Oras na para magbayad ang pamilya Ilustre." Ang kanyang tinig ay malamig, matigas, at puno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang dating Valentina na puno ng pagmamahal at pag-asa ay patay na. Isinilang ang isang bagong Valeriana Reyes, mas matapang, mas matatag, at handang sirain ang lahat ng humahadlang sa kanya. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro, Ilustre, at hindi ko na kayo hahayaang manalo. Ang tunog ng kulog noong gabing iyon ay tila nagbabalik, hindi sa labas ng bintana, kundi sa loob ng kanyang isip. 3 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang sakit ng pagtataksil. Pero sa bawat sakit na nararamdaman, lalong lumalakas ang kanyang loob. "Ma'am Valeriana, may bago po tayong project proposal mula sa Seoul, South Korea," ani Karen, ang kanyang matapat na executive assistant na ngayon nasa harapan niya sa malawak at modernong opisina sa sentro ng Makati. Tumango si Valeriana, hindi lumilingon. Ang mga mata niya ay nakatuon sa cityscape ng Maynila na nagbabago kasabay ng pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa pinakamadilim na kalsada, narito siya ngayon, nakatayo sa tuktok ng kanyang sariling imperyo. Phoenix Tech. Ito ang kanyang baby bago pa man dumating si Leo. Ito ang bunga ng kanyang paghihirap, ang testamento sa kanyang talino at determinasyon. Ang pangalan nito ay hindi lang basta pangalan ng kumpanya. Ito ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa abo. Tulad ng isang mythical na ibon, naalala niya pa ang mga araw na nagsisimula pa lang siya. Nag-iisang babae sa mundo ng teknolohiya na puno ng kalalakihan, pinagtatawanan, minamaliit, at tinatawag na walang alam. Flashback. Wala kang alam sa tech world, Valentina. Ang boses ng isang investor na mayabang na tumatawa habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Bumalik ka na lang sa kusina. Pero hindi siya sumuko. Gabi-gabi, halos hindi natutulog. Nag-aaral siya, nagko-code, nagdidisenyo. Ang kanyang maliit na apartment sa Tondo ay naging kanyang battlefield at ang laptop ang kanyang sandata. Sa bawat pagkabigo, lalo siyang nagpupuyo sa galit at lalong lumalakas ang kanyang hangarin na patunayan ang sarili. Nagsimula siya sa isang maliit na application na nagbibigay solusyon sa problema ng traffic sa Maynila, na naging viral. Mula doon, nagsunod-sunod na ang kanyang tagumpay. Lumaki ang Phoenix Tech ng mabilis, naging isang pandaigdigang kumpanya na may mga sangay sa iba't ibang bansa. Si Valeriana Reyes, ang CEO na misteryoso at bihira, lang magpakita sa publiko ay naging usap-usapan. Pero sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan, pakiramdam niya ay may kulang. Isang malaking butas sa kanyang puso. "Ang dami ko nang narating, Karen. Pero bakit parang may hinahanap pa rin ako?" Tanong niya sa sarili habang nakatanaw sa malayo. "Siguro po, ma'am, ang pag-ibig." Sagot ni Karen na parang nababasa ang kanyang iniisip. Napangiti siya ng mapait. Pag-ibig? Ang salitang iyon ay nagpapakulo ng kanyang dugo. Iyon ang nagdala sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Naalala niya si Marco. Isang araw, pagkatapos ng isang matinding meeting sa Hong Kong, nagpasya siyang magbakasyon sa Pilipinas, in disguise.
Gusto niyang maranasan muli ang simple at normal na buhay. Gusto niyang makahanap ng pag-ibig na hindi nakabatay sa kanyang kayamanan o kapangyarihan. Nagpanggap siyang isang ordinaryong babae, isang freelancer na nagtatrabaho online. Nagrenta siya ng maliit na apartment at nagsimulang mamuhay ng simple. Doon niya nakilala si Marco. Flashback. Sa isang maliit na coffee shop kung saan madalas siyang magtrabaho, nakita niya si Marco, isang arkitekto na tila hirap sa buhay pero may ngiting kay tamis. Nakakausap siya ng natural, walang pagpapanggap, walang paghuhusga. "Ang ganda ng ngiti mo, miss," sabi ni Marco nang minsang mahuli niya siyang nakatingin. "May problema ba sa mukha ko?" Namula si Valentina. Wala naman. "Ang ganda lang ng araw mo." Nagtawanan sila. Nagsimula silang magkwentuhan. Si Marco, na simple lang ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay, isang pamilya, at makatulong sa kanyang mga magulang. Hindi siya mukhang interesado sa pera o sa mga mararangyang bagay. Doon niya nakita ang pag-asa. Dito, akala niya, matatagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa kanyang tunay na pagkatao bilang Valeriana Reyes, ang CEO ng Phoenix Tech, kundi sa simpleng Valentina. Nagsimula silang mag-date. Simple lang, kumakain sa karinderya, naglalakad sa parke, nanonood ng sunset. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan na hindi niya nararanasan sa gitna ng kanyang imperyo. Naramdaman niya ang kalayaan na maging siya nang walang maskara. "Valentina, gusto kitang pakasalan," sabi ni Marco isang araw. Habang nasa tuktok sila ng isang burol, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. "Hindi man ako mayaman, pero ipinapangako ko, mamahalin kita habang buhay." Halos maiyak si Valentina. Ito na ba yon? Ito na ba ang pag-ibig na matagal niyang hinahanap? Ang pag-ibig na hindi niya kailangang bilhin? Sa sandaling iyon, nahirapan siyang magdesisyon. Sasabihin ba niya ang totoo? Na siya ang Valeriana Reyes, na mayaman siya at makapangyarihan? O hahayaan na lang niyang manatiling simple ang kanilang pag-ibig? Pinili niya ang huli. Natakot siyang baka magbago ang lahat. Natakot siyang baka mawala ang simpleng pagmamahal na nakita niya kay Marco. Mas pinili niyang itago ang katotohanan. Umaasa na balang araw ay maiintindihan niya. "Gusto ko ring pakasalan ka, Marco," sagot niya na may luha sa mga mata. "Ikaw ang hinahanap ko." End of flashback. Ngayon, nakaupo si Valeriana sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang pag-ibig na yon ay isang malaking kasinungalingan, isang pagkakamali, isang malaking aral. "Karen," tawag niya, na may seryosong tono. "Cancel all my personal appointments this week. Focus tayo sa pagkuha ng Illustra Group. Gusto kong makita silang gumuho, unti-unti." "Masusunod, ma'am," sagot ni Karen, na walang anumang pagdududa. Alam niyang kapag nagpasya si Valeriana, walang makakapigil sa kanya. Tumingin si Valeriana sa kanyang reflection sa salamin ng kanyang opisina. Nakita niya ang isang babae na matatag, matalino, at walang takot. Pero sa loob, may naghihimagsik na puso na ayaw ng masaktan. Ibinigay niya ang lahat sa pag-ibig at ang kapalit ay sakit. Nagtiwala siya at ang kapalit ay pagtataksil. Pero tapos na ang lahat ng iyon. Bumalik na ang Reyna. At sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapapalo. Hindi na siya magpapagamit. "Hinding-hindi na muli, Marco," bulong niya. "At sa pagkakataong ito, pagbabayaran ninyong lahat ang ginawa ninyo sa akin at sa anak ko." "Marco, kailan mo babalak ayusin ang mga papeles sa lupa ng ninang mo?" Iritadong tanong ni Mrs. Elena habang nag-aalmusal sila sa kanilang malamansyon na tahanan. Ang bawat salita niya ay tila patalim na tumatama sa dibdib ni Marco. Napabuntong hininga si Marco. Alam niyang ang ninang mo ay isang palusot lang, ang totoo.
Kailangan na nilang ibenta ang lupaing iyon para lang makabayad sa mga utang na naipon ng kanyang ama bago ito namatay. Ginagawa ko na po, Ma. Sagot niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Marami lang talagang tumitingin, pero mahirap pa rin ibenta sa presyong gusto nyo. Presyong gusto ko? Napatawa ng mapait si Mrs. Elena. Marco, kung hindi mo alam, malapit na tayong malugi. Ang lahat ng ari-arian natin ay nakasangla na. Kapag hindi mo naiayos ang problema sa lupaing iyon, magiging pulubi tayo. Nakita ni Marco ang takot sa mga mata ng kanyang ina na bihira niyang makita. Ang pamilya ilustre na kilala sa kanilang kayamanan at impluwensya ay nasa bingit ng pagbagsak at siya, ang nag-iisang anak na lalaki, ang inaasahang magliligtas sa kanila. Pero Ma, hindi naman dapat tayo humantong sa ganito kung hindi lang. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Marco nang matalim siyang tingnan ng kanyang ina. Kung hindi ano, Marco? Kung hindi ako naghangad ng magandang buhay para sa inyo? Kasalanan ba yon? Depensa ni Mrs. Elena. Ang ama mo ang nagpabaya, hindi ako. Tahimik lang si Sofia, ang kapatid ni Marco, na nakikinig sa kanilang pagtatalo. May ngisi sa kanyang labi. Sa loob-loob niya, masaya siya sa sitwasyon. Ayaw niya kay Valentina noon pa man. Akala niya, mayaman ito dahil sa kanyang tindig at pananamit. Pero nang malaman niyang wala pala itong maipakitang ebidensya ng kayamanan, lalo siyang nainis. Flashback. Ma, bakit mo naman tinulak si Kuya kay Valentina? Hindi ko naman makita kung saan galing ang yaman niya. Reklamo ni Sofia kay Mrs. Elena, 1 buwan bago ang kasal. Sofia, hindi mo lang nakikita, pero ang babaeng yon, mayaman. Ang tindig niya, ang pananamit, ang cellphone niya. Hindi lang basta ordinaryong babae. Giit ni Mrs. Elena. Nagsaliksik na ako, pero wala akong mahanap na konkretong impormasyon tungkol sa kanya. Pero alam kong mayaman siya. Basta, ipagpatuloy lang ni Marco ang panliligaw. Kailangan natin ang pera niya. Napailing si Sofia. Baka naman nagpapanggap lang, Ma? Hindi. Hindi ako magkakamali. Tiningnan ni Mrs. Elena ang isang larawan ni Valentina na kuha ng palihim. Ang ganda niya, Sofia, at may kakaiba sa kanya. Kung ano man ang itinago niya, kailangan nating malaman yan. At kapag nakuha na natin ang kayamanan niya, saka natin siya itatapon. Ilang araw bago ang kasal, kinausap ni Marco si Valentina. Valentina, sigurado ka ba sa akin? Alam kong hindi ako mayaman at ang pamilya ko, medyo may problema rin. Ngumiti si Valentina. Ang nangiti na yon ay nagpakalma sa puso ni Marco. Hindi pera ang habol ko, Marco. Ikaw, mahal kita. Gusto ko lang ng simpleng pamilya. Naramdaman ni Marco ang pagmamahal sa mga mata ni Valentina. Sa mga sandaling iyon, naniwala siya na totoo ang pagmamahal nito, na ito ang babaeng magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero hindi ganoon ang nakita ng kanyang ina. Marco, siguraduhin mong hindi ka magpapahuli sa babaeng yan. Babala ni Mrs. Elena, 1 linggo matapos ang kasal. Kailangan nating alamin ang lahat tungkol sa kanya, kung saan niya tinatago ang yaman niya. Sinubukan ni Mrs. Elena na hingan ng pera si Valentina sa iba't ibang dahilan. Para sa negosyo, para sa emergency, para sa pagpapagamot. Pero laging may paliwanag si Valentina o kaya'y nagbibigay lang ng maliit na halaga. Valentina, kailangan natin ng pondo para sa bagong project ng Illustre Holdings, ani Mrs. Elena, na may pilit ng ngiti. Malaki ang kikitain natin dito, anak. Makakatulong ka sa amin. Pasensya na po, Mrs. Elena. Ang ipon ko po kasi ay para sa kinabukasan ng anak namin. Malumanay na sagot ni Valentina. Hindi pa po ako sigurado sa project na yan. Nagdilim ang mukha ni Mrs. Elena. Nagsimula na siyang maghinala. Walang pera? Paano nangyari iyon? Mula sa simula, akala niya,
Isang gintong mina ang napangasawa ni Marco. Ma, baka naman talaga walang pera si Valentina? Tanong ni Sofia na may halong pangaasar. Manahimik ka, Sofia. Hindi ako nagkakamali. May itinago yang babaeng yan. Bulyaw ni Mrs. Elena. Kailangan nating ipa-research ang lahat tungkol sa kanya. Hindi tayo pwedeng magkamali. Kailangan natin ang kanyang pera. Kailangan natin ang kanyang kayamanan. End of flashback. Ngayon, nakaharap si Marcos sa katotohanan. Wala siyang nakuhang yaman mula kay Valentina. Ang tanging nakuha niya ay isang anak at isang malaking kargada ng konsensya. Marco, nakahanap ako ng paraan. Biglang sabi ni Mrs. Elena na may kakaibang ngiti sa labi. Kailangan nating mag-apply ng loan sa mga bigating bangko, pero kailangan natin ng malakas na backer at may kilala ako. Sino po, ma? Si Mr. Ricardo de la Vega, sagot ni Mrs. Elena. Ang kanyang mga mata ay nagnining-nining na parang nakakita ng ginto. Ang CEO ng De La Vega Group, malaki ang impluwensya niya. Kapag nakuha natin siya, maililigtas niya tayo sa pagkalugi. Napaisip si Marco. Kilala niya si Mr. De La Vega. Isang matapang at matalinong negosyante, pero may reputasyon itong mahirap pakisamahan. Pero ma, paano natin siya makukumbinsi? Huwag kang mag-alala, Marco. Alam ko ang gagawin ko. Sagot ni Mrs. Elena. Ang ngisi sa kanyang labi ay lalong lumaki. Kailangan lang nating maging matalino at kailangan nating magpanggap na mayaman pa rin tayo. Hindi niya dapat malaman ang tunay nating sitwasyon. Tumingin si Marcos sa kanyang ina. Nakita niya ang isang babaeng desperado, handang gawin ang lahat para lang mapanatili ang kanilang panlabas na anyo. At siya, bilang anak, ay walang magawa, kundi sumunod. Sana tama ang desisyon natin, ma. Bulong ni Marco sa kanyang sarili. Ang pag-asa ay nagbabalik, pero may halong takot. Takot na baka ang lahat ay isa lang malaking pagkakamali. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula nang huling iyak niya sa ilalim ng ulan. 3 taon na ang lumipas mula nang huling sabihin niyang mahal kita sa taong nagtaksil sa kanya. Ngayon, ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapahinog sa kanyang determinasyon, nagpapatalim sa kanyang isip. Ma'am Valeriana, narito na po ang financial report mula sa European Division, ani Karen, habang abala si Valeriana sa pagrepaso ng mga blueprint para sa kanilang bagong AI project. Hindi siya lumilingon. Ang mga mata niya ay nakatuon sa screen. Ang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Ipadala mo sa akin ang analysis ng market trends sa Southeast Asia. Gusto kong makita kung paano natin masisira ang kompetisyon. Kasalukuyan siyang nasa kanyang high-tech na conference room na may malaking transparent screen na nagpapakita ng iba't ibang data at graphs. Siya ang sentro ng lahat, ang utak sa likod ng bawat henyong desisyon. Ang Valeriana Reyes na ito ay malayo na sa Valentina na dating yumakap sa pag-ibig ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, ang tanging pag-ibig na mahalaga ay ang para sa kanyang anak. Leo, kumain ka na, anak. Malamig niyang sabi, habang hinahabol ang kanyang 3 taong gulang na anak sa loob ng kanyang penthouse. Si Leo, na may bilog na mata at ngiti na kasing liwanag ng araw, ay ang tanging nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Para sa kanya, gagawin ni Valeriana ang lahat. Para sa kanya, kailangan niyang maging matatag. Mama, laro tayo, sigaw ni Leo na may dalang teddy bear. Binitawan ni Valeriana ang tablet na hawak niya. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, nawawala ang lahat ng sakit at galit. Tanging pagmamahal lang ang nararamdaman niya. Sige anak, pero pagkatapos, kakain ka na, sabi niya habang hinahalikan si Leo sa buhok. Pagkatapos maglaro, ibinalik ni Valeriana ang kanyang focus sa trabaho.
Nagkaroon sila ng video conference call kasama ang kanyang team. Ang Illustre Group ay naghahanap ng investor para sa kanilang real estate project, sabi ni Kevin, ang head ng kanilang investment department. Mukhang desperado na sila, ma'am. Nag-aalok sila ng napakataas na interest rate. Napangiti si Valeriana. Ang nangiting yun ay hindi ng kaligayahan, kundi ng tagumpay. Iyan ang gusto kong marinig, Kevin. Huwag nating patagalin. Magpadala kayo ng team para mag-assess ng kanilang kumpanya. Pero huwag nating ibigay ang lahat. Gusto kong dahan-dahan silang masakal. Masusunod, ma'am, sagot ni Kevin na naiintindihan ang ibig sabihin ng kanyang amo. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang lalaki na matangkad, may matatalas na mata, at may tindig na kasing tapang niya. Si Ricardo de la Vega, ang CEO ng De La Vega Group at ang bago niyang business partner. Sorry, I'm late, Valeriana, ani Ricardo, na may ngiti sa labing. Nagkaroon lang ng kaunting aberya sa flight ko. Tumingin si Valeriana kay Ricardo. Kahit na alam niyang may malalim itong motibo, naramdaman niya ang isang kakaibang atraksyon. Parang may koneksyon silang dalawa. Parang pareho silang may dinadalang mabigat na nakaraan. No problem, Ricardo, sagot ni Valeriana na may pilit na ngiti. Nagsisimula pa lang tayo. Narinig ko ang tungkol sa Illustre Group, ani Ricardo, habang umuupo sa kanyang tabi. Mukhang sila ang susunod nating target. Napakunot ang noo ni Valeriana. Paano niya nalaman? Ang mga mata ni Ricardo ay tila may gustong ipahiwatig na hindi pa niya lubos na maintindihan. May kilala ka ba sa Illustre Group? Tanong ni Valeriana. Sinisikap na basahin ang mukha ni Ricardo. Ngumiti si Ricardo. Ang nangiting iyon ay puno ng misteryo. Marami. At isa sa kanila ang gustong makita kong gumuho, Valeriana. Siguro, mas marami pa tayong pagkakapareho kaysa sa iniisip mo. Nagulat si Valeriana. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Pero sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang kakaibang pag-asa. Hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Interesado ka rin ba sa Illustre Group, Ricardo? Tanong ni Valeriana na may matalim na tingin. Tumango si Ricardo. Oo, kung paano ka interesado sa kanila, ganoon din ako. Kung ano man ang plano mo, Valeriana, handa akong tumulong. Basta, makita ko lang silang magbayad. Naramdaman ni Valeriana ang pag-igting sa boses ni Ricardo. Alam niyang hindi lang basta negosyo ang habol nito. May personal din itong pinanggagalingan. Tumingin si Valeriana sa monitor. Ang mukha ni Marco, ni Mrs. Elena at ni Sofia ay lumitaw sa screen. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Magandang Ricardo. Pero sa pagkakataong ito, ako ang mangunguna at sisiguraduhin kong hindi sila makakatakas sa akin. Inilabas niya ang kanyang laptop. Binuksan niya ang isang folder na may nakasulat na Operation Phoenix. Sa loob, naroon ang lahat ng plano, bawat detalye ng pagbagsak ng Illustre Group, bawat galaw na gagawin niya. Oras na, Karen. Tawagan mo ang legal team. Gusto kong simulan na ang lahat ng proseso. Ang Illustre Group malapit nang bumagsak. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang Phoenix ay muling bumangon at handa na itong sunugin ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Ang tunog ng telepono ay halos magpabasag sa kanyang eardrum. Isang beses, 2 beses, hanggang sa pangatlong ring ay wala pa ring sumasagot. Desperado na si Marco. Bakit hindi sumasagot ang bangko? Tanong niya kay Mrs. Elena na balisang naglalakad sa sala. Ang dating malawak at marangyang sala ay tila lumiit, pinupuno ng tensyon at takot. Paano sasagot, Marco? Ang dami na nating utang. Hindi na tayo pinagkakatiwalaan ng mga bangko. Sigaw ni Mrs. Elena na halos mangiyak-ngiyak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at frustrasyon. Ang Illustre Holdings, ang kumpanyang ipinagmamalaki ng kanilang pamilya, ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang mga proyekto na pinaniwalaan ng kanyang ama
ay isa-isang bumagsak. Ang mga investment na pinasok ni Marco ay wala ring naging resulta. "Paano na tayo, ma?" tanong ni Marco na nakaupo sa sofa. Ang mukha ay nakahilamos sa mga kamay. "Wala na tayong malalapitan. Hindi na tayo pinapansin ng mga kaibigan mo." "Sofia, anong ginagawa mo pa dyan? Hindi ka pa ba magpapanggap na naghahanap ng trabaho? Baka sakaling may makuha kang mayamang mapapangasawa." Bulyaw ni Mrs. Elena kay Sofia na tahimik na naglalaro sa kanyang cellphone. Napaismid si Sofia. "Ma, hindi ako pakakasalan ng kahit sinong mayaman kung ganyan ang itsura natin. Mukha na tayong pulubi." "Manahimik ka, Sofia." Halos isigaw ni Mrs. Sis Elena. "Kailangan nating kumilos. Kailangan nating iligtas ang pamilya Ilustre." Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang balita ang narinig ni Marco mula sa isang kaibigan. "Nabalitaan mo na ba, Marco? May bagong player sa tech industry, Phoenix Tech, at ang CEO isang Valeriana Reyes. Super mysterious pero balita ko, napakayaman." Valeriana Reyes? Napaisip si Marco. Parang pamilyar ang pangalan, pero hindi niya maalala kung saan niya narinig. "Ano naman ang kinalaman namin sa Phoenix Tech?" "Marami, Marco. Sila ang pwedeng magligtas sa atin. Balita ko, bumibili sila ng mga kumpanya ngayon, malalaki at maliliit." Paliwanag ng kaibigan niya. "Subukan mong kausapin ang CEO nila. Baka sakaling mapilit mo silang i-invest sa Illustre Holdings." Nagkaroon ng pag-asa si Marco. Phoenix Tech, ito na lang ang tanging pag-asa nila. "Ma, may narinig akong balita," sabi ni Marco kay Mrs. Elena. "May isang kumpanya, Phoenix Tech, sila raw ang pwedeng magligtas sa atin." Nagliwanag ang mukha ni Mrs. Elena. "Phoenix Tech? Sino ang may-ari? Mayaman ba?" "Oo, ma. Valeriana Reyes daw ang pangalan ng CEO. Pero sobrang misteryoso raw. Hindi nagpapakita sa publiko." Paliwanag ni Marco. "Walang problema sa akin kung misteryoso. Basta mayaman. Marco, kailangan mong kausapin ang babaeng yan. Kung kailangan mong lumuhod, lumuhod ka. Kung kailangan mong halikan ang paa niya, gawin mo. Basta iligtas mo ang pamilya Ilustre." Utos ni Mrs. Elena na may matinding determinasyon sa kanyang boses. Kinabukasan, nagsimula si Marco sa kanyang misyon. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa Phoenix Tech, pero mahirap lapitan ang kumpanya. Tila may pader na nakaharang sa bawat pagsubok niya. "Sorry po, sir, pero puno po ang schedule ni Ma'am Valeriana." Ang laging sagot ng kanyang sekretarya. Hindi siya sumuko. Pumunta siya sa mga events kung saan may posibilidad na makita niya ang mga konektado sa Phoenix Tech. Naghintay siya, nagtiyaga. Isang gabi, sa isang gala event na pinuntahan ni Marco, narinig niya ang dalawang negosyante na nag-uusap. Ang Phoenix Tech talaga ang nag-iisang kumpanya na nakapagpabagsak sa De La Vega Group noon. Ang galing talaga ni Valeriana Reyes. Ani ng isang negosyante. "Oo nga, mayaman na, matalino pa. Balita ko, may pinaplano silang malaking project na sisira sa mga kalaban nila sa industriya." Dagdag ng isa pa. Nagulat si Marco. Sino ang De La Vega Group? At bakit niya naramdaman ang lamig sa kanyang likod? Nabalik ang tingin niya sa kanyang telepono. Isang email ang dumating. Galing sa isang hindi kilalang sender. Binuksan niya ang email. Ito ay isang scanned document. Isang demand letter. Galing sa isang law firm na nagsasaad na ang Illustre Holdings ay mayroong malaking utang na kailangan nilang bayaran sa loob ng isang linggo. Kung hindi, kukunin ang lahat ng kanilang ari-arian. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Basang-basa ang kanyang noo sa pawis. Sino ang nasa likod nito? Bulong niya habang paulit-ulit na binabasa ang demand letter. Sino ang may gustong sirain kami? Agad siyang umuwi. Naabutan niya si Mrs. Elena na abala sa pag-aayos ng mga lumang papeles. "Ma, tignan niyo ito." Iniabot ni Marco ang telepono sa kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Mrs. Elena habang binabasa ang email. Nagdilim ang kanyang mukha. "Hindi,
Hindi ito totoo. Sigaw ni Mrs. Elena. Hindi tayo pwedeng bumagsak. Sino ang may gawa nito? Hindi ko alam, ma. Pero malapit na tayong mawalan ng lahat. Sagot ni Marco, na may luha sa mga mata. Ang takot ay lalong lumalaki. Ang anino ng isang malakas na kaaway ay tila lumalapit sa kanila. Ang pamilya Ilustre ay nasa isang bitag at hindi nila alam kung sino ang naglagay nito. So, Ma'am Valeriana, handa na po ba kayo sa partnership natin? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Valeriana. Tila sinusubukan basahin ang bawat galaw niya. Nasa isang mamahaling restaurant sila, nag-uusap tungkol sa isang bagong project collaboration sa pagitan ng Phoenix Tech at De La Vega Group. Ang ambience ay formal, pero ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila nagpapainit sa hangin. Ngumiti si Valeriana, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lagi akong handa, Ricardo. Ang tanong, handa ka ba sa laro ko? Alam niyang hindi lang basta negosyo ang pinag-uusapan. May malalim na dahilan si Ricardo kung bakit siya interesado sa Ilustre Group at sa kanya. Nagpadala siya ng kanyang team para mag-imbestiga at ang mga natuklasan niya ay nagpapataas ng kanyang pagdududa. Flashback. Ma'am, ayon po sa research natin, si Ricardo de la Vega ay dating partner ng Ilustre Group sa isang malaking real estate project 5 taon na ang nakakaraan. Paliwanag ni Karen, habang ipinapakita ang mga dokumento sa screen. Pero biglang nag-back out ang Ilustre Group na naging dahilan ng pagkalugi ng De La Vega Group. Nawalan daw po si Ricardo ng halos lahat. Ganoon ba? Napakagatlabi si Valeriana. Kaya pala, hindi lang basta business partner, may connection din sa Ilustre Group. Isang connection na puno ng sakit at paghihiganti. Pero ma'am, mayroon pa pong ibang impormasyon. Patuloy ni Karen. May nahanap din po kaming ebidensya na si Mr. De La Vega ay may koneksyon sa ilang korap na opisyales. Mukhang may mas madilim siyang nakaraan. Tiningnan ni Valeriana ang mga larawan ni Ricardo sa screen. Ang kanyang matatalim na mata ay tila nagtatago ng maraming lihim. Kailangan niyang maging maingat. End of flashback. Well, Valeriana, ako ang klase ng tao na handang gawin ang lahat para sa aking layunin. Sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado, pero may kakaibang puwersa. At sa tingin ko pareho tayo. Napatingin si Valeriana sa mga mata ni Ricardo. Sa mga sandaling iyon, tila nakita niya ang sarili niya. Ang determinasyon, ang tapang, at ang sakit na tila pareho nilang dinadala. Ang Ilustre Group ay naghahanap ng investor, sabi ni Valeriana. Sinisikap na ibalik ang usapan sa negosyo. Mukhang desperado na sila. Oo, nabalitaan ko rin, sabi ni Ricardo. At sa tingin ko, ito na ang perpektong pagkakataon para sa atin. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Ricardo, isang ngangiti na hindi niya maintindihan. Bakit hindi natin sila tulungan? Siyempre, sa ating kondisyon, alam mo na, ang mga gintong tanikala ay mas epektibo kaysa sa mga bakal na tanikala. Nag-isip si Valeriana. Ang ideya ni Ricardo ay tila tugma sa kanyang plano. Dahan-dahan silang sasakalin. Interesado ako sa ideya mo, Ricardo, sabi ni Valeriana. Pero gusto kong malaman ang lahat ng detalye. Wala akong gustong itago. Tumingin si Ricardo kay Valeriana. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Walang problema, Valeriana. Handa akong ibahagi ang lahat. Basta't manatili ka sa tabi ko. Nagulat si Valeriana sa sinabi ni Ricardo. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng sinabi. May iba pa ba siyang nararamdaman para sa kanya? O isa lang itong taktika? Sa sumunod na linggo, nagsimula ang kanilang kolaborasyon. Ang Phoenix Tech at De La Vega Group ay magkasamang nagpakita ng interes sa Ilustre Holdings. Pinahirapan nila ang Ilustre Group, pinabalik-balik sa mga meeting, pinapagawa ng kung ano-anong requirements. Si Marco, desperado, ay halos hindi na matulog.
Ang kanyang mukha ay payat na. Ang kanyang mga mata ay halos lumubog na sa kakapuyatan. Sige Marco, sige. Kailangan nating gawin ang lahat. Ito na ang huling pag-asa natin. Sigaw ni Mrs. Elena na mas desperado pa kay Marco. Sa kabila ng kanyang mga plano, naramdaman ni Valeriana ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang makita ang paghihirap ni Marco ay hindi niya akalain na ganito kasakit. Pero mabilis niyang itinago ang damdamin na yon. Hindi siya pwedeng magpaka-emosyonal. Kailangan niyang maging matatag para kay Leo. Isang gabi, habang nasa kanyang opisina, biglang dumating si Ricardo. May dala itong isang bouquet ng white lilies para sa iyo, Valeriana, sabi ni Ricardo, na may ngiti sa labi. Napansin kong stress ka, kaya naisip kong bigyan ka ng konting pagpapagaan ng loob. Nagulat si Valeriana, hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng regalo. Salamat, Ricardo, sabi niya habang kinukuha ang mga bulaklak. Hindi ko lang alam, Valeriana, kung bakit ka sobrang galit sa Illustre Group. Pero gusto kong malaman mong narito ako. Handa akong makinig, sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Valeriana ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ba ay pag-ibig o isa lang itong taktika ni Ricardo? Maraming salamat, Ricardo, sabi ni Valeriana. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi umalis si Ricardo. Nagtagal siya sa kanyang opisina. Pinagmasdan siya habang nagtatrabaho. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng kanyang paghihiganti, naramdaman ni Valeriana ang isang kakaibang koneksyon kay Ricardo. Valeriana, sabi ni Ricardo, bago umalis, gusto kitang imbitahan sa hapunan bukas. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Napatingin si Valeriana kay Ricardo. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ano kaya ang sasabihin ni Ricardo? Sige, Ricardo, sagot ni Valeriana. Magkita tayo bukas. Pagkaalis ni Ricardo, napaisip si Valeriana. Ang laro ay lalong nagiging komplikado. Hindi lang basta negosyo. Hindi lang basta paghihiganti. May mga damdamin na tila naghahalo. Basang-basa ng pawis ang likod ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang pintuan ng elevator. Ang kanyang pulso ay mabilis na tumitibok. Parang may kung anong drum na pinatutugtog sa loob ng kanyang dibdib. Nasa harap siya ngayon ng Phoenix Tech Building, ang tanging pag-asa ng kanyang pamilya. Marco, huwag kang magkamali. Kailangan mong kumbinsihin ang CEO na yan. Babala ni Mrs. Diz Elena sa telepono. Ilang minuto bago siya umakyat. Kung hindi, tapos na tayo. Wala na tayong babalikan. Napabuntong hininga si Marco. Ang pressure ay nakakabaliw. Ang kanyang ina, na dating puno ng pagmamayabang, ay ngayoy puno ng takot. At siya, ang dating mayabang na anak, ay ngayoy desperado. Nang bumukas ang elevator, bumungad sa kanya ang isang malawak at high-tech na lobby. Ang mga empleyado ay abala sa kanilang trabaho. Ang mga screen ay puno ng mga graphs at data. Lahat ay tila perpekto. Lahat ay tila makapangyarihan. Mr. Illustre, mayroon po kayong appointment kay Ma'am Valeriana Reyes, ang sabi ng receptionist na may pilit ng ngiti. Pumasok na po kayo. Naghihintay po siya. Ang kanyang mga paa ay tila yelo, mabigat at hirap igalaw. Bawat hakbang ay tila nagpapalapit sa kanyang huling pag-asa. Nang buksan niya ang pinto ng conference room, bumungad sa kanya ang isang malawak na espasyo. Ang malaking transparent screen ay nagpapakita ng iba't ibang impormasyon tungkol sa Illustre Holdings, ang kanilang mga utang, ang kanilang mga problema. Lahat ay nakalantad. At doon, nakaupo sa sentro ng mesa, sa kanyang napakagarang swivel chair, ay isang babaeng may tindig ng isang reyna. Isang babaeng nakasuot ng black suit
Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos, ang kanyang mga mata ay matatalas, at ang kanyang labi ay may malamig na ngiti. Nagulat si Marco. Nabigla siya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ang mundo ay tila huminto. Hindi siya nagkamali. Valentina? Bulong niya. Halos hindi makahinga. Ngumiti ang babae. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Valentina? Sino yon, Mr. Illustre? Ang kanyang boses. Ang boses na yon. Ang boses na minsan niyang minahal. Ang boses na minsan niyang sinaktan. Ikaw? Ikaw si Valeriana Reyes? Tanong ni Marco, na tila hindi pa rin makapaniwala. Tumayo si Valeriana. Ang kanyang mga hakbang ay matikas, puno ng kapangyarihan. Nilapitan niya si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Ako nga, Mr. Illustre. Ako si Valeriana Reyes, ang CEO ng Phoenix Tech. Sabi ni Valeriana, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. At ikaw, Mr. Illustre, ang siyang gustong makipag-ugnayan sa aming kumpanya para iligtas ang Illustre Holdings sa pagkalugi. Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng isang malaking bato. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Valentina, ang babaeng itinapon niya, ang babaeng sinaktan niya. Siya ang Valeriana Reyes, ang CEO ng Phoenix Tech, ang nag-iisang pag-asa nila, at ang nag-iisang taong kayang sirain sila. Hindi ito totoo, bulong ni Marco. Panaginip lang ito. Napakislot si Valeriana. Panaginip? Sa tingin mo, Mr. Illustre, panaginip lang ang lahat ng ito? Ang pagkalugi ng inyong kumpanya? Ang mga utang ninyo? Ang pagpapahirap ninyo sa akin? Ang huling salita ni Valeriana ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Valentina! Paano? Tanong ni Marco na tila nawawala ng pag-asa. Paano? Ngumiti si Valeriana, isang mapait na ngangiti. Huwag kang mag-alala, Marco. Marami kang hindi alam sa akin. Marami kang hindi alam sa mundo. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang lahat. Nilapitan niya ang isang malaking screen. Ang mga larawan ng Illustre Holdings ay lumitaw, kasama ang lahat ng kanilang utang at problema. Ang Illustre Holdings, Mr. Illustre, ay nasa binggit na ng pagkalugi, sabi ni Valeriana na may malamig na boses. At narito ako, handang tulungan kayo. Pero syempre, may presyo. Tumingin si Marco kay Valeriana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang dating Valentina na may malambot na puso ay wala na. Napalitan na ito ng isang Valeriana Reyes na puno ng galit at paghihiganti. Anong presyo, Valentina? Tanong ni Marco. Ngumiti si Valeriana, isang ngiti na nagpakilabot sa kanya. Ang presyo ay ang lahat ng pinahahalagahan mo, Marco. Lahat ng ipinagmamalaki ng pamilya Illustre. Hindi makapaniwala si Marco. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Ang babaeng itinapon niya, ang babaeng minamaliit niya, ang siyang sisira sa kakanya. Hindi mo ito magagawa sa akin, bulong ni Marco. Nilapitan ni Valeriana si Marco. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Hindi ko ito magagawa? Tanong ni Valeriana na may matigas na boses. Gaya ng hindi mo nagawang panindigan ang mga pangako mo? Gaya ng hindi mo nagawang protektahan ako? Gaya ng hindi mo nagawang mahalin ako? Naramdaman ni Marco ang kirot sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Valeriana ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi niya kayang pigilan. Nagsisisi ako, Valentina, sabi ni Marco na may luha sa mga mata. Tumawa si Valeriana, isang mapait na tawa. Pagsisisi? Sa tingin mo, sapat na ang pagsisisi mo para burahin ang lahat ng sakit na dinanas ko? Ang sakit na dinanas ng anak ko? Bumalik si Valeriana sa kanyang mesa.
Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumingin kay Marco. Ngayon, Mr. Illustre, kung gusto mong iligtas ang Illustre Holdings, kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko. Walang tanong, walang reklamo. Handa ka ba? Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang buhay ay nasa kamay na ni Valentina. Ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang mga kamay. Kung hindi, patuloy ni Valeriana, ang kanyang boses ay mas malamig pa. Hindi lang Illustre Holdings ang babagsak. Lahat kayo, Marco, babagsak kayong lahat. Ang huling salita ni Valeriana ay tila isang sumpa. At alam ni Marco, sa kaibuturan ng kanyang puso, na gagawin ni Valentina ang lahat ng sinabi niya. Pagkalabas ni Marco sa Phoenix Tech Building, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na madala ang kanyang katawan. Ang mundo ay tila umiikot sa paligid niya. Si Valentina, si Valeriana Reyes, hindi siya makapaniwala. Agad siyang tinawagan ni Mrs. Elena. Marco, anong nangyari? Nakumbinsi mo ba ang CEO? Mayroon ba tayong pag-asa? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ang telepono. Si Valentina. Si Valentina ang CEO ng Phoenix Tech. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang malakas na sigaw ni Mrs. Elena. Ano? Hindi maaari. Nagpapatawa ka ba, Marco? Totoo po, ma. Nakita ko siya. Siya talaga. Siya si Valeriana Reyes. Patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. At sinabi niyang sisirain niya tayo. Narinig niya ang pagbagsak ng kung anong bagay mula sa kabilang linya. Malamang ay nahimatay si Mrs. Elena. Hindi nagtagal. Nakabalik si Marco sa kanilang bahay. Naabutan niya si Mrs. Elena na nakaupo sa sahig, ang kanyang mukha ay puting-puti. Si Sofia naman ay nagulat din sa balita. Hindi ito totoo, bulong ni Mrs. Elena. Ang Valentina na yon, ang walang kwentang babae na yon. Paano nangyari? Ma, ano po ang gagawin natin? Tanong ni Sofia, na tila natatakot. Kung totoo ang sinasabi ni Kuya, delikado tayo. Tumingin si Mrs. Elena kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paghihiganti. Hindi ko hahayaang sirain tayo ng babaeng iyon. Hindi ako papayag. Samantala, sa kanyang opisina, nakaupo si Valeriana sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero sa loob ay may halo ng kagalakan at sakit. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Marco. At iyon ang gusto niyang makita. Ma'am, ayon po sa balita, nagkaroon ng gulo sa Illustre Group. Mukhang nabigla po sila sa nangyari. Sabi ni Karen na may ngiti sa labi. Tumango si Valeriana. Iyan ang gusto kong marinig, Karen. Kailangan nating ipagpatuloy ang lahat ng plano. Walang paghinto. Gusto kong makita silang gumuho ng tuluyan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nabalitaan ko ang nangyari sa Illustre Group. Mukhang effective ang plano mo, sabi ni Ricardo. Pero kailangan mong maging maingat, Valeriana. Hindi sila basta susuko, lalo na si Mrs. Elena. Alam ko, sagot ni Valeriana. Pero hindi ako natatakot. Handang-handa ako sa anumang laban nila. Umupo si Ricardo sa harap niya. Mayroon akong nakalap na impormasyon. Mukhang plano nilang ipasara ang Illustre Holdings sa lalong madaling panahon at ilipat ang lahat ng kanilang ari-arian sa ibang pangalan para lang makatakas sa mga utang nila. Nagulat si Valeriana. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng galaw mula kay Mrs. Elena. Ang babaeng yon ay mas matalino at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Kailangan nating pigilan sila, sabi ni Valeriana. Hindi ko hahayaang makatakas sila. Kailangan nilang magbayad sa lahat ng ginawa nila. Alam ko, sabi ni Ricardo. Kaya nga nandito ako. Tutulungan kitang pabagsakin sila. Walang makakatakas. Naramdaman ni Valeriana
Ang pag-igting sa boses ni Ricardo. Alam niyang may personal din itong pinanggagalingan. Ricardo, bakit ka nga pala galit din sa Illustre Group? Tanong ni Valeriana na may pagdududa. May kinalaman ba ito sa pagkalugi ng De La Vega Group? Napayuko si Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Oo, Valeriana. Ang Illustre Group ang dahilan kung bakit nawalan ako ng lahat. Ang Illustre Group ang nagtaksil sa akin. Pinagkatiwalaan ko sila, pero niloko nila ako at gusto kong maghiganti. Tumingin si Valeriana kay Ricardo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon kay Ricardo. Pareho silang nasaktan, pareho silang pinagtaksilan, pareho silang gustong maghiganti. Magandang Ricardo, sabi ni Valeriana. Kaya pala tayo pinagtagpo ng tadhana. Ngumiti si Ricardo. Siguro nga. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo papayag na maloko ulit. Sa gabi, habang nagbabasa si Valeriana ng mga dokumento, may dumating na mensahe sa kanyang telepono, isang anonymous na numero. Valeriana Reyes, huwag kang maging kampante. Hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin naming magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Hindi ka pwedeng manalo. Napakunot ang noo ni Valeriana. Ito ba ay galing sa Illustre Group? O may iba pa siyang kalaban pero sa halip na matakot? Naramdaman ni Valeriana ang isang kakaibang determinasyon. Walang makakapigil sa kanya. Walang makakasira sa kanya. Hindi ako natatakot. Bulong niya sa sarili. Hindi ako magpapatalo. Tumingin si Valeriana sa larawan ni Leo sa kanyang mesa. Ang kanyang anak, ang kanyang inspirasyon. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas. Para sa kanya, gagawin niya ang lahat. Huwag kang mag-alala, anak. Proprotektahan ka ni Mama. At sisiguraduhin kong hindi ka na muling masasaktan ng kahit sino. Bulong niya habang hinahalikan ang larawan ni Leo. Narinig ni Marco ang malakas na katok sa pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa labas, naroon ang mga sheriff kasama ang abogado ng Phoenix Tech. Mr. Marco Illustre, ayon po sa utos ng korte, kailangan po ninyong lisanin ang inyong ari-arian sa loob ng 24 oras, ani ng abogado, na may malamig na boses. Ang lahat po ng inyong ari-arian ay kinumpis ka na ng Phoenix Tech bilang kabayaran sa inyong mga utang. Nagulat si Marco. Hindi siya makapaniwala. Ang kanilang bahay. Ang bahay na pinagmulan ng lahat ng kanilang alaala. Ang bahay na ipinagmamalaki ng kanyang pamilya. Kukunin na. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw ni Mrs. Elena na biglang lumabas mula sa loob. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi ninyo ito magagawa sa amin. Kami ang Illustre. Kami ang may-ari ng lahat ng ito. Mrs. Elena Illustre, meron po kaming court order. Paliwanag ng abogado. Kailangan po ninyong sumunod. Kung hindi, mapipilitan po kaming gumamit ng puwersa. Napaupo si Mrs. Elena sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang bibig ay halos hindi na makapagsalita. Ang dating mayabang at mapagmataas na Mrs. Elena ay ngayoy isang gumuho na babae. Ma, niyakap ni Marco ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ito na ang katapusan. Ang katapusan ng lahat. Samantala, sa kanyang opisina, nakaupo si Valeriana sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa live feed ng nangyayari sa bahay ng Illustre. Nakita niya ang paghihirap ni Marco, ang pagbagsak ni Mrs. Elena. Ma'am Valeriana, mayroon pa po tayong isang legal case na kailangan nating ayusin. Ani Karen, ang kasong isinampa ni Sofia Illustre laban sa atin na sinasabing ninakaw daw natin ang mga ideya niya. Ngumiti si Valeriana. Iyan ang gusto kong marinig, Karen. Handa na ba ang mga ebidensya natin? Opo, ma'am. Ang lahat po ng ideya ni Sofia Illustre ay kopyang-kopya sa mga lumang project proposal ng De La Vega Group na dating partner nila. Paliwanag ni Karen.
At mayroon din po tayong mga ebidensya na pinlano nilang sadyang sirain ang De La Vega Group. Mahusay, sabi ni Valeriana. Gusto kong makita si Sofia na magbayad sa lahat ng kasinungalingan niya. Kinabukasan sa korte, nagsimula ang paglilitis. Si Sofia Ilustre, na may kasamang abogado, ay puno ng pagtitiwala. Ang Phoenix Tech po ay naging dahilan ng pagkalugi ng Ilustre Holdings at ngayon po ay ninanakaw pa nila ang mga ideya ko. Halos isigaw ni Sofia habang nakatingin kay Valeriana. Ngumiti si Valeriana. Kalmado lang siya. Alam niyang sa huling laban na ito, siya ang magwawagi. May ebidensya ka ba, Miss Ilustre, na ninakaw namin ang iyong mga ideya? Tanong ng abogado ni Valeriana. Oo, ang lahat ng ito. Sigaw ni Sofia habang ipinapakita ang kanyang mga dokumento. Ngumiti ang abogado ni Valeriana. Iyan ba ang lahat ng ebidensya mo, Miss Ilustre? Oo, at sapat na yan para mapatunayan na nagnakaw kayo. Biglang nag-play ang isang video sa screen ng korte. Ito ay isang recording ng meeting ng Ilustre Group kung saan pinaplano nila ang pagbagsak ng De La Vega Group at kung paano nila kukunin ang mga ideya nito. Ang mukha ni Sofia ay namutla. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang abogado ay nagulat din. Ang mga ideya na sinasabi mong sayo, Miss Ilustre, ay galing po sa De La Vega Group. Paliwanag ng abogado ni Valeriana. At mayroon din po kaming ebidensya na pinlano ninyong sirain ang De La Vega Group na naging dahilan ng pagkalugi nila. Hindi makapaniwala si Sofia. Ang kanyang buong buhay ay tila gumuho. At bukod pa rito, patuloy ng abogado, mayroon din po kaming ebidensya na pinlano ninyong sadyang sirain ang buhay ni Valeriana Reyes na dating Valentina Ilustre. Nagulantang ang lahat sa korte. Ang mga media ay nagkumpulan. Kinukuhanan ng larawan si Sofia at si Valeriana. Tumayo si Valeriana. Lumapit siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at paghihiganti. Sana, Sofia, ay natuto ka na sa lahat ng ginawa mo, sabi ni Valeriana. Ang kanyang boses ay kalmado pero puno ng puwersa. Ang lahat ng kasinungalingan at panloloko mo ay nagawa mo. At ngayon, oras na para magbayad ka. Hindi makapagsalita si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay namumutla. At para kay Mr. Marco Ilustre, patuloy ni Valeriana habang nakatingin sa kanyang dating asawa na nakaupo sa kabilang panig ng korte. Sana ay natuto ka na rin. Sana ay nalaman mo na ang tunay na halaga ng pag-ibig, ng pamilya, at ng isang babaeng minahal ka ng buong puso. Napaupo si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang sakit ay hindi niya kayang pigilan. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya sa lahat ng kanyang ginawa. Sa huli, ipinasa ng korte ang hatol. Si Sofia Ilustre ay napatunayang guilty sa mga kaso ng paninira at pagnanakaw ng intellectual property. Ang Ilustre Group ay tuluyang bumagsak. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas si Valeriana mula sa korte. Ang mga media ay nagkumpulan, kinukuhanan siya ng larawan. Ma'am Valeriana, ano po ang pakiramdam niyo ngayon? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Valeriana. Ang ngiting iyon ay hindi ng kaligayahan, kundi ng tagumpay. Ang pakiramdam ko po ay malaya na ako at ito na ang simula ng bagong kabanata ng aking buhay. Tumingin siya sa kalangitan. Ang araw ay sumisikat. Ang mga ulap ay tila nagliliwanag. Ang lahat ay tila nagbabago. Hindi pa tapos ang laban, Valeriana. Bulong niya sa sarili. Mayroon pa akong isang laban na kailangan kong harapin. Ang silid ng paglilitis ay tahimik. Si Sofia Ilustre ay nakatayo sa harap ng huwes. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang abogado ay wala na. Walang sumusuporta sa kanya. Sa kasong ito, si Sofia Ilustre ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso ng paninira at pagnanakaw ng intellectual property. Ani ng huwes.
Ang hatol ng korte ay pagkakakulong ng 5 taon at pagbabayad ng danyos sa Phoenix Tech at De La Vega Group. Narinig ni Valeriana ang hatol. Nakaupo siya sa harap ng korte kasama si Ricardo. Ang kanyang puso ay kalmado. Hindi siya masaya. Hindi rin siya malungkot. Tanging kapayapaan lang ang nararamdaman niya. Lumapit si Sofia kay Valeriana bago siya dalhin sa selda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Valentina, patawarin mo ako. Bulong ni Sofia, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo, sa inyo. Dahil sa inggit ko, nasira ang buhay ko, ang buhay namin. Tumingin si Valeriana kay Sofia. Hindi niya akalain na makikita niya ang dating mayabang na Sofia na ganoon. Ang sakit na dinanas niya noon ay bumalik, pero mabilis niyang itinago ito. Sana Sofia ay matuto ka na sa lahat ng ito, sabi ni Valeriana. Ang kanyang boses ay kalmado. At sana, sa pagkakakulong mo, ay makita mo ang tunay na halaga ng buhay. Umalis si Sofia, si Mrs. Elena naman ay nandoon din, nakaupo sa likod ng korte. Ang kanyang mukha ay payat na. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang Illustre Group ay tuluyang bumagsak. Valeriana, narinig niya ang boses ni Marco. Nakatayo siya sa kanyang harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat. Salamat sa hindi mo pagsira sa akin ng tuluyan. Pinatawad mo pa rin ako. Nagulat si Valeriana. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng sinabi ni Marco. Hindi ko pinatawad ang lahat ng ginawa mo, Marco, sabi ni Valeriana. Ang kanyang boses ay seryoso. Pero pinatawad ko ang aking sarili sa lahat ng sakit na dinanas ko. Dahil kung hindi, patuloy akong magiging preso ng nakaraan. Tumingin si Marco kay Valeriana. Naramdaman niya ang sinseridad sa mga mata nito. Gusto kong humingi ng tawad, Valentina, sa lahat ng ginawa ko sa iyo, sa anak natin. Patuloy ni Marco na may luha sa mga mata. Nagsisisi ako sa lahat ng pagkakamali ko at sana, balang araw, mapatawad mo ako. Hindi sumagot si Valeriana. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Marco, tawag ni Ricardo, na lumapit sa kanila. Kailangan ka na ng abogado mo. May kausap ka pa. Tumango si Marco. Huling tingin niya kay Valeriana at pagkatapos ay umalis. Pagkaalis ni Marco, napatingin si Valeriana kay Ricardo. Kailangan ko na ring umalis, Valeriana, sabi ni Ricardo. Pero sana, mag-isip ka sa sinabi ko sa iyo. Handa akong maghintay. Napaiwas ng tingin si Valeriana. Ang kanyang puso ay gulong-gulo. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang lahat ng sakit ay nawala na. Pero ang laban para sa kanyang puso ay nagsisimula pa lang. Bumalik si Valeriana sa kanyang penthouse. Naabutan niya si Leo na naglalaro sa kanyang kwarto. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Anak, ikaw ang buhay ko. Bulong niya. Ikaw ang lahat sa akin. Nilaro niya si Leo. Tinulungan niyang magbasa. Kinantahan niya ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Ang kaligayahan na hindi naapektuhan ng mga problema sa labas. Pagkatapos ng lahat ng iyon, umupo si Valeriana sa kanyang balkonahe. Nakatanaw sa cityscape ng Maynila. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nagbibigay ng kulay sa kalangitan. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang galit, ang paghihiganti. Pero ngayon, pakiramdam niya ay malaya na siya. Malaya na siya sa lahat ng yon. Hindi ko akalain na ganito ang pakiramdam ng kapayapaan, bulong niya sa sarili. Ang kapayapaan na hindi galing sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap, sa pagpapatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Ang kanyang puso ay nagkaroon ng puwang, isang puwang para sa pag-ibig,
Isang puwang para sa bagong simula. Mahal pa rin ba kita, Ricardo? Tanong niya sa hangin. Hindi niya alam. Pero alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na siya matatakot na sumubok muli. Ang araw ay sumisikat sa mga bintana ng kanyang penthouse, nagbibigay ng ginto sa bawat sulok ng kanyang silid. 3 buwan na ang lumipas, mula nang tuluyang bumagsak ang Illustre Group. 3 buwan na ang lumipas mula nang huling humingi ng tawad si Marco. At 3 buwan na rin siyang nag-iisip, nagmumuni-muni. Mama, laro tayo! Sigaw ni Leo, na tumatakbo papunta sa kanyang kama, hawak ang kanyang paboritong robot. Ngumiti si Valeriana. Ang nangiting iyon ay totoo. Hindi na pilit. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ito na ang pinakamahalaga sa kanya. Ang pamilya niya. Sige anak, pero pagkatapos, mag-aaral tayo ha? Sabi ni Valeriana, habang hinahalikan si Leo sa buhok. Pagkatapos maglaro at mag-aral, dinala ni Valeriana si Leo sa parke. Habang pinapanood niya ang kanyang anak na masayang naglalaro, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, galit, at paghihiganti ay tila naglaho na. Napalitan ito ng kapayapaan at pag-asa. Biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Si Ricardo. Hello, Ricardo. Sagot ni Valeriana, na may ngiti sa labi. Valeriana, kamusta ka? Pwede ba kitang imbitahan sa hapunan ngayong gabi? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Mayroon lang akong gustong sabihin sa'yo. Naisip ni Valeriana ang mga sandali na kasama niya si Ricardo. Ang kanyang pagiging matapat, ang kanyang pagiging maunawain, ang kanyang pagiging matapang. Sige Ricardo, sagot ni Valeriana. Magkita tayo sa paborito nating restaurant. Kinaumagahan, habang kumakain sila ng hapunan, nakatingin si Ricardo kay Valeriana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Valeriana, alam kong mahirap magtiwala muli, sabi ni Ricardo. Pero gusto kong malaman mong mahal kita. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para lang mapatunayan yon. Handa akong hintayin ka, Valeriana, kahit gaano katagal. Tumingin si Valeriana kay Ricardo. Naramdaman niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ricardo, sabi ni Valeriana, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal din kita, pero natatakot akong masaktan muli. Huwag kang matakot, Valeriana, sabi ni Ricardo, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Narito ako para protektahan ka. Narito ako para mahalin ka. Hindi kita iiwan. Kailanman. Napangiti si Valeriana. Sa wakas ay nakita niya ang pag-ibig na matagal niyang hinahanap. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa kanyang kayamanan o kapangyarihan. Isang pag-ibig na totoo. Kinaumagahan, habang nasa opisina si Valeriana, naramdaman niya ang isang kakaibang lightness sa kanyang puso. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ang Illustre Group ay bumagsak na. Si Sofia at Mrs. Elena ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan. Si Marco ay nagkaroon na ng pagkakataon para magbago. At siya ay nagkaroon ng bagong simula. Ma'am Valeriana, narito na po ang mga project proposal para sa bago nating investment, ani Karen. Ipadala mo sa akin ang lahat ng iyan, Karen, sabi ni Valeriana. Pero ngayon, gusto kong mag-focus tayo sa isang bagay. Ang pagpapalawak ng Phoenix Tech. Gusto kong makita ang Phoenix Tech na maging mas malakas, mas makapangyarihan. Masusunod, ma'am, sagot ni Karen. Tumingin si Valeriana sa kanyang bintana. Ang araw ay sumisikat. Ang mga ibon ay umaawit. Ang lahat ay tila puno ng pag-asa. Ang lahat ng pinagdaanan ko ay hindi naging madali. Pero salamat sa lahat ng yon, naging mas matatag ako. Naging mas matapang ako. Bulong niya sa sarili. At ngayon, alam kong handa na ako sa anumang hamon ng buhay. Dumating si Ricardo sa kanyang opisina, may dalang bouquet ng red roses para sa aking reyna.
Sabi ni Ricardo na may ngiti sa labi. Ngumiti si Valeriana. Kinuha niya ang mga bulaklak. Salamat, Ricardo. Sabi ni Valeriana. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Niyakap sila ni Ricardo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Valeriana ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Tara, Valeriana. May lunch date tayo kay Leo. Sabi ni Ricardo. Tumango si Valeriana. Kinuha niya ang kanyang bag. Tumingin siya sa kanyang opisina na tila nagpapaalam sa kanyang nakaraan. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng sakit at paghihiganti. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Hindi sa pagpapabagsak ng iba, kundi sa pagtanggap sa kanyang sarili, sa pagpapatawad, at sa paghahanap ng pag-ibig na karapat-dapat sa kanya. Ang tagumpay ay hindi lang pera o kapangyarihan. Ito ay ang pagiging buo ng isang tao. Lumabas sila ni Ricardo sa building, hawak ang kamay ni Leo. Ang araw ay sumisikat. Ang mga kalsada ay puno ng tao. Ang lahat ay tila nagbibigay ng pag-asa. Ang buhay, Valeriana, ay puno ng pagsubok, sabi ni Ricardo. Pero sa huli, ang pag-ibig pa rin ang nagwawagi. At ikaw, Valeriana, ikaw ang nagwagi. Ngumiti si Valeriana. Tumingin siya sa kanyang anak at sa kanyang bagong pag-ibig. Tama ka, Ricardo. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Pero sa bawat pagsubok, nagiging mas matatag tayo at mas natututo tayong magmahal